Ang buntag na igsoon, welcome sa itong daily devotion. Ano yan nabagdaaran sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Ano ito magsugod, mag-ampo sa ta. Lord, we just thank you for another day, may gatag ka na mo, Lord, another opportunity nga kami makapangalagad kanimo, maglakaw, Lord God, sa grasya, mag experience, Lord God, ang iyong kaayo. God, salamat kayo for renewing our strength. Today, Lord God, we just pray that as we listen to your word, I pray, Ginoo, kini makadasi ka na mo, Lord God, makahatag ka na mo paglaom, kabaguhan, kini renew sa mo, Lord God. And Lord, we just pray that as your spirit moves this morning, ikaw, good Lord, magkapuno ka na mo. Salamat o Diyos sa tanan, and we give you the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. So makausap mga igsoon, may buntag. Atong devotion, magbasa nato mga igsoon dira sa Mark chapter 1 verse 35. Mark chapter 1 verse 35. It says there, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Amen. Atong message karon mga igsoon, ato ang gitaytulan og the power of a daily quiet time. Amen. One mga igsoon of the most powerful spiritual disciplines nga we can develop is mga igsoon, something very simple, no? Not just simple but very important, and that is spending time alone with God every day, no? Ang paghatag o panahon alone nga nasa Diyos. Notice mga igsoon, gingon dira sa Mark chapter 1 verse 35, it was not mentioned but makita nato, no, nga si Jesus was very busy, no? He had people mga igsoon to minister to. He had needs mga igsoon to attend to, and he had disciples mga igsoon following, and he was teaching. Pero bisan pa man iha na mga igsoon sa iyang schedule nga grabe ka busy, he still made time to pray, no? Naghatag gihapon og panahon gigayon ang Dios si Jesus mga igsoon para sa pag-ampo. Sa tuwa mo po niyang challenge na to usahay. Amen. Lord, busy kay ko, no? Busy sa trabaho, busy sa ministry. Lord, busy kay ko sa akong pamilya, busy kay ko sa akong mga problema, busy kay ko sa akong cellphone, no? Usahay mo kay ngon nga, Lord, wala ko'y time to pray. But the question mga igsoon is not always do I have time, no? Dili na mao ang pangutana. Ang tinuod nga pangutana is, do I make time? Naghatag ba ko o panahon? Ang pangutana dili kung naba ko'y panahon, but kung naghatag ba ko sa panahon. Because mga igsoon, what we consider important, we always make time for it, no? Kung atong mga butang nga gina-consider nato nga importante, hatagan man yun nato na sa time. Amen. Una mga igsoon, dira manggod sa ato ang quiet time sa Ginoo, na mga butang nga ato ang makuha o ma-experience. Una, silence mga igsoon helps us hear God, no? Diha sa silence or sa kahilom, makatabang kini nga madunggan nato ang Dios. Ingon pa dira sa Psalms chapter 46 verse 10 mga igsoon, be still, no? Be still and know that I am God. God doesn't always mga igsoon compete, no? He doesn't always compete with the noise around us. Sometimes we just need to stop talking. And we just need to stop scrolling our cell phones. We just need to stop rushing and simply become still mga igsoon. Amen. Usahay dili man nga wala nagstorya sa Lord. Amen. Saba lang gyud kayo ang ato palibot. Amen. Pagmata nato, open nato sa Facebook, atong Messenger,
check na ta sa itong mga notification. Ako guilty ko ani dali-dali din kog tan-aw sa ako ang message emails kay na ako nga trabaho, no? Kana makatulog ta before pa ta makaingon mga igsoon, good morning Lord, kanang nakabalo na ta mga igsoon sa atong routine nga mao ni ato ang buhaton usay mas makabalo pa ta, no? Mas mauna pa nato og kabalo ang mga notifications ug mga nahitabo sa Facebook rather than unsa gyud ang gusto sa Dios para kanato ning adlaw. No? Muna mga igsoon, we hear everybody else before God. Muna mga igsoon, importante ang quiet time. Quiet time diya sa Dios, because we intentionally, I would like to specify the word intentionally, create space, where we can say, Lord, bisag gamay lang ang minuto, no? Bisag gamay lang ang time, Lord God, I don't need anything else but I just want to listen to you. Amen. Muna may igsoon, importante hatagan yun na to huwag time ato kaugalingon diha sa kahilom sa pagpaminaw sa tingog sa Dios. Amen. Kaduha mga igsoon is that prayer realigns our heart, no? Kaya sa kahilom makatake itag time mga igsoon sa pagampo, ma-realign nato ato mga kasing-kasing mga igsoon nga nasa kasing-kasing sa Dios. Philippians chapter 4 verse 6 to 7 nagaingon, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition, no, with thanksgiving present your requests to God. Ang kani ato mga pagampo dili lang ni siya hatag lang tag murag wishlist sa Ginoo igsoon. Amen. It is also about allowing God, to realign our hearts with His will, with purpose atong kinabuhi. Amen. Sometimes mga igsoon, we come into God mga igsoon, Lord, usba kong sitwasyon, change my situation, but after spending time mga igsoon with Him, we begin saying, kanang bitong instead dapat dili iyan na ato ang kuan, ato ang approach, no? Kanang bitong Lord, usba kong sitwasyon, dapat atong approach mga igsoon sa Dios is Ginoo, usba ang ako ang kasing-kasing na aron makaatubang ko sa mga sitwasyon na akong ipaatubang. Iyan na dapat ato ang approach mga igsoon. Amen. Because you know what, when our hearts are aligned with the Lord, bisan pa manala kita sa mga pagsulay, di kita madala, di kita mabalaka mga igsoon, because we are confident, no, mga igsoon, about that in every situation kanang di kita pasagdan sa Ginoo. Amen. Mausab ang atong perspective sa kinabuhi. We have the same problem, but we will have a different heart. Amen. We will have the same situation, but we will have a different strength. We will have a strength, a strong mga igsoon, no, nga pagtuo nga nasa Dios. Muna mga igsoon, ingon pa dira in Proverbs chapter 3, no, 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, in all your ways. Amen. Sa tanan nato pamaagi, submit to Him and He will make your path straight. Muna mga igsoon, prayer doesn't just give us answers, sometimes it gives us direction. Amen. It gives us direction. Amen. Katulo is that consistency matters more than length. No? Consistency matters more than length. Dili importante ang katas-on mga igsoon daw sa atong time, atong silent time dira sa Dios daily. Amen. Start you can probably start 3 to 5 minutes, 15 minutes na prayer. What matters mga igsoon is really kanang consistent, regular, daily. Amen. Luke chapter 5 verse 16 nagaingon, but Jesus often withdrew to lonely places and prayed. No? So, sama kay Jesus mga igsoon, hatag yun na siya, withdraw yun na siya mga igsoon nganha sa kamingawan or sa kanang mahilom nga lugar aron sa pagampo. Ato ang
Giingon dira mga igsoon in Luke chapter 5 verse 16, no? But Jesus often withdrew. Notice the word often or often. It was a habit, no? Nahimo siyang habit mga igsoon. Jesus didn't pray only when there is a crisis, no? Wala siya nag-ampo sa dihang naa siya crisis lamang. Prayer and daily time with the Lord was part of his lifestyle. Nahimo gid niyang habit mga igsoon. Upo na sa relasyon, no? Imagine na kay amigo o na kay amiga nga tawagan nimo kung naray kailangan. Bro, tabangi ko. Sis, tabangi ko. No? Bro, na ako'y favor. Bro, pahulma ko. Then after that, wala na dahil communication. Murag lain man. Eventually, mahimo na din siya awkward. Makaingon din nga. Ayaran ni siya ayaran man ni siya mukunta kung may kailangan. Murag ana, no? But mga igsoon, if you regularly communicate with someone, mas lalo mga tong relasyon. Same is true with God. We shouldn't only pray mga igsoon, Lord, tabangi ko. Di pagkatotoo, wala na sad. Amen. So, importante mga igsoon ang habit, no? Make time for the Lord. Kaupat, sa quiet time prepares us for the day. Sa manini mga igsoon, maglisod yung ko usahay ka ng himo sa ko ang outline, maglisod ko kanabitaw concentrate kung naasay nice alingasa kayo or saba kayo palibot. Una, I always kanang do things mga igsoon. I always take my time dira mga igsoon sa kadlaw na gyud kay aron mas maka-concentrate ko, maka-focus ko sa atong Dios. Muna mga igsoon, no? Quiet time prepares us, no? Especially for the day. Look again in Mark chapter 1:35 verse 35 mga igsoon. Jesus prayed before the demands of the day, no? Before the demands mga igsoon, before anang adlaw mga igsoon moabot sa tanan mga buluhaton anang adlaw, no? Nagampo si Jesus. And what happened after that? He went out and continued his ministry. Amen, no? Aya din siya naglihok sa iyang ministry. His prayer time mga igsoon wasn't an escape from responsibility. No, wala siya nag-ampo para maka-escape sa iyang responsibilidad. Instead, it prepared him for the responsibility. Meaning, before he was into that responsibility, he prayed. Isaiah mga igsoon, chapter 40, verse 31, nakaingon mga igsoon, but those who hope in the Lord will renew their strength. Meaning, before mga igsoon, kaingon pa, but those who hope, wala pa, no? Those who hope in the Lord will renew their strength. Sometimes when we think, I don't have enough strength for the day, no? Maybe what we need mga igsoon is not anything in this sa atong palibot mga igsoon nga makahatag na to kusog, dili kape, dili na kubra, dili anything mga igsoon, dili tambal, but siguro ang ato lang yung kailangan mga igsoon is our time with the Lord, no? Ang ato ang encounter nga na sa Ginoo daily, because mga igsoon, there are battles that cannot be won simply by energy. It is basically, no, sometimes battles are won with our spiritual strength. Amen. So again mga igsoon, importante that we spend time for the Lord. A simply daily quiet time mga igsoon, pattern can be just reading the Word of God, reflecting His Word, reflecting on what we have read. We respond mga igsoon, we talk to God about things, we pray sincerely mga igsoon, and of course we take time to rest, no? We spend a few minutes in silence. Dili angay kita pero may magstorya, but let's just be with the Lord. Amen. We'll be at peace nga nasaya. Amen. So, in conclusion, karon mga igsoon, an hour or two from now, mga igsoon, it's already 5:33 na ako nigibuhat. Actually, sa kadlawon, actually 5 kapinto. No? So, before we scroll our cell phones, before
Actually, nag-scroll na ta kay nag daily devotion na ta. But nonetheless, before we listen to anybody else, before we carry the burdens of the day, and before sagot sa pa itong buhatan mga igsoon, let us spend time diha sa to ang Diyos. Amen. Kanang a strong Christian life mga igsoon is not built on only on what we do publicly for God, but it also happens mga igsoon privately with Him. Amen. Sa ato ang time, sa atong quiet na moment uban ang Diyos. So this morning, I urge you mga igsoon, before doing anything else, to take time in prayer, to make time for the Lord. Amen. Amput ang mga igsoon. Hallelujah. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, for reminding us this morning of how important it is to make time in prayer, to make time for you, Lord God, to have, Lord God, a habit, Lord God, of communication nga na sa imo. You know, Lord God, the things that we do daily, our responsibilities, our concerns daily, Ginoo. And God, pasaylua kami, Lord God, that in all these responsibilities we have, Lord God, importante nga makahatag yun may panahon diha sa pagpaminaw kanimo. Lord, thank you, Lord, for reminding us na at mong relasyon kanimo mas bililhon pa sa ubang mga butang, Ginoo. We thank you, Lord, for today. We honor you in Jesus' name. Amen and amen. May buntag sa tanan mga igsoon. God bless.